normal ho sa ating mga tao yung magkaroon ng hangarin na ipagkaloob sa mahal sa buhay o pati sa ating mga sarili yung bagay na gusto natin. Ibig ko sabihin, hindi ho masama na tayo ay magkaroon ng pagnasa na mapasaya ang ating mga kalooban sa magitan ng mga bagay o lugar na gusto natin puntahan. Ang masama ho lang sa ganung bagay, we want to have them by hook or by crook. At dyan na pumapasok yung temptations. Tayong lahat ng mga tao ay always prone to be tempted. Hindi ho masama ang tayo ay tinutukso, hindi natin kasalanan, should I say, na tayo ay tinutukso. Ang masama yung tayo ay bumigay to give in to temptations. And again, temptations is a desire to do something wrong or to do something that is unwise. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240. Salamat sa inyong muling pakikiisa sa ating PNP personnel ng Santa Maria. Nagaganap po tayo na sinamahan tayo ng mga taga Bulacan, mga taga ibang bansa. And pag-pray nyo pong patuloy ang aming Squad 240. Of course, ang buong kapulisan natin at lalo na po ang ating bayan. Panalangin natin at mag-comment po kayo sa ating pag-aaral. So patuloy natin pag-usapan paano natin malalabanan ang anumang tukso. Sabi sa unang Korinto 10:12 pataas, pababa, kaya't kung ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Hindi dumating sa atin ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao na tapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na tayo ay matukso ng higit sa ating makakaya, kundi kalakip din ng mga tukso ay gagawin ang paraan ng pag-ilag upang tayo ay makatiis. So, there will be temptations in our lives that God would allow, and He will always, of course, to test us, but He will always make a way for us to escape. But also, gusto kong makita natin yung technique out of temptations. By God's grace, we can get rid of temptations. Bawat isa sa atin ay tinutukso na magkasala, and Satan really wanted us to be destroyed. Wala ni isa sa atin ang exempted sa mga tukso. However, hindi ko mo tayo ay lahat ay tinutukso, hindi nangahulugan na tayo ay bibigay. And temptation often comes sa mga bagay ng ating buhay. For example, when we are hungry, we are tempted during that time we are angry, lonely, tired, to the point na tayo ay napaka-vulnerable. And we must stop and consider yung susunod nating hakbang bago tayo bumigay sa tukso o bago tayo pumayag na tayo ay matukso. And ang Diyos naman ay nangako na hindi naman tayo hahayaan niyang dumaan sa mga tukso na hindi natin kakayanin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng payagan niya dumaan sa atin yung mga pagsubok, mga temptations beyond what we can bear. He will always provide a way out. So, kung ang ating willpower is weaker than the power of temptations, of course, we must turn to God's Word for strength. Dahil hindi po pwedeng sabihin na, kaya ako nagkaganito kasi natukso ko. Hindi ho. There will always escape.
So, maiingatan natin na magkasala tayo sa Diyos by obeying His commands and getting rid of temptations. Tingnan po sa Psalm 119, verse 9 and following. Parang dilinisin ng isang tao ang kanyang daan sa pagdinig doon ayon sa salita ng Diyos. Hinahanap kita ng buong sikap ng aking buong puso, o huwag nawa akong mahalihis sa iyong mga utos. Ang salita may iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. The Word of God will help us get rid of temptations. May mga religious rules ang mga nakagis na nating religion or mga kinabibilangan nating panampalataya, pero batay sa human commands, batay sa human teachings. Kahit anong sikap ho na ipatupad nyo sa ating buhay, it has no power to stop us in sinning. Only the grace of God sa buhay ng isang tunay na Kristiyano will be able to help us say no to all temptations, to all ungodliness, and to all worldly passions. Sabi po ng Proverbs 1:10, lagi ko pong sinasabi ito. Sabi ng Bible, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng makasalanan, huwag mong tulutan. Sa salitang kanto, ikay tinutukso, ikay inaakit magkasala, inaaya ka gumawa ng mali, tanggihan mo. Tumanggi ka. Say no. Ang tunay na Kristiyano ay namatay ng kasama ni Kristo at hindi siya dapat na sumusunod sa nais na kanyang laman. Pinalaya na tayo ng Panginoon from sin and the power of the world, pero pagka ito pinayagan, mapapariwara tayo. Nagiging pasaway tayo. Hindi naman tayo yung tao na lahat ng galaw, o bawal to, bawal yan. These rules, mukhang okay lang sana, pero yung self-denial, severe bodily control, pagka wala nang kumokontrol sa iyo, bibigay ka na rin. Pero, it would not provide any help para talaga labanan yung evil desires na nasa tao. Colossians 2:20 at mga talatang sumusunod. Ang sabi ng Bible, kung kayo'y namatay na kalakip ni Kristo, meaning, if we really believe that we died with Him, mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo nabubuhay pa sa sanlibutan? If I say I am a believer, bakit umaayon pa ako sa gawa ng mundo? Bakit walang pagbabago? Kayo na pasasakop pa sa palatuntunan ng sanlibutan, gaya ng huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo, ng mga bagay na ikatotohanan ng merong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit, ang sabi ng Bible, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw. Ibig sabihin, in short, kung tunay tayong Kristiyano na naniniwalang anak tayo ng Diyos, bakit yung hatak ng sanlibutan mas malakas? Ba't parang walang ginawang pagbabago yung Kristo sa ating puso? So yun ang gustong sabihin dito ni Paul. So we must humble ourselves sa harapan ng Diyos in much prayer that we would ask Him, Lord, by your grace, help me to resist temptations. Help me to resist evil. Yung biyaya ng Diyos na unmerited favor, His goodness towards us, which we do not deserve, pero ibinigay ng Diyos just for the asking. Sa James chapter 4, 6-7, sabi ng Bible, He giveth more grace. Wherefore, He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So the more we realize, Lord, hindi ko po kaya itong pagsubok o tukso, give me the grace. The more we humble ourselves sa harapan ng Diyos, sabi ng Bible, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee. So, give us the grace, Lord, to resist the devil. So that's the technique out of temptation. And then ito ang pangalawa, the triumph out of temptation. So we're all subject to temptation, given yan. And it is not sin to be tempted.
kahit ang Panginoon, pinipilit na tuksohin. Sabi ng Bible, He was tempted in all points, like we are, and yet without sin. Hebrews 4:15, yun ang sabi ng Bible. So, where do those temptations come from? Saan nagagaling ang mga tuksong ito? May mga ilang pinanggagalingan ang tukso, and one, the sources of temptations. We all have the same kind of temptations, lahat tayo. At ang pinanggagalingan ng mga tuksong ito, tatlo lang: the world, the flesh, and the devil. The world is the external enemy ng mga Kristiyano. The world, yung sistema ng sanlibutan, will tempt us primarily in the area of our soul. Yung soul encompasses our mind, emotions, will. So lahat ng bagay ng sanlibutan, pagka tayo mahina-hina yung ating kaluluwa, bumibigay tayo sa pride, greed, desire to be worldly, desire to be accepted, desire to feel elated, to be famous. So the world is becoming so powerful, natutukso tayo pagka hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos. Not only that, the flesh is the internal foe, yung kalaban natin sa ating katauhan, yung ating pagiging makasalanan. And we all have tendency to give in physically sa mga fleshly temptations. Appetite, sobrang walang tigil na katakawan sa laman, katakawan sa kamunduhan, katamaran, violence. Si King David, bumigay yung kanyang laman sa pangangalo niya. 2 Samuel 11, it was a result of his being tempted by his flesh. Nag-cause pa ng pagpatay ng kanyang kapwa. And the devil is our infernal foe. Walang tigil siyang nagtutukso. Nais niyang tayo ay ipihit ang isipan sa kanya, ilayo sa Diyos. And he knows that our spirit is the sense that we have of our God consciousness. Ang spirito ng tao is the vehicle for our communication sa Diyos. Our spirit is the one we use for worship, praise, acquiring spiritual knowledge. So the devil wars against your spirit. And the devil will try to cut us off God sa lahat ng kanyang magagawa. And he will put doubts sa ating kaisipan. He will put lahat ng pagdududa, and to the point of denying God sa ating buhay. And pag nangyari yan kay Peter, na ikinaila si Kristo, it was the result of the attack of the enemy sa kanyang spirito. The devil is your dedicated, sworn enemy. Wala siyang hinangad kundi wasakin tayo. Ultimately, he wants to kill us. That's what the enemy wants. Wasakin tayo. Not only the sources of temptation, but the subduing of temptation. So how do we stand against the three sworn enemies, the flesh, world, and the devil? How can we subdue them? By 3F. Overcome the world through faith. The fallen system ng sanlibutan is not our friend. Ang sistema ng mundo sa paligid natin will never be an ally ng Diyos. Pag ang tao ay worldly, they love worldliness. They love the things of the world. And they would rather love them more than love God. 1 John 2:15, ito sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. So how does our faith helps us overcome the world? Because of the faith we have sa Diyos, God is becoming more real. Dahil sa ating panampalataya sa Kanya, we are able to face temptations dahil mas pinapahalaga natin ang Diyos at naiwawaksin natin ang tukso. 1 John 5:4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos, dinadaig ang sanglibutan, at itong pagtatangupay na dumadig sa sanglibutan
sa makatuwid ay ang ating panampalataya. So we are not told to fight the world. We are told to have faith in the Lord. We are told to have faith in God. So, tulungan tayo ng Panginoong Diyos na patuloy ang pagtitiwala sa Kanya. Patuloy sa pananampalataya. Pagtitiwala sa Kanyang salita. Because of the faith, we are able to overcome the world. So, halimbawa, pagka kayo nagdadrive, napansin nyo na biblink yung inyong dashboard at nasabi rin parang kulang kayo sa langis. Hindi nyo kukunin yung martilyo para basagin nyo yun. It's just a warning na meron kayong dapat gawin, pero hindi yung wasakin nyo yung warning na yun, kailangan nyo lagyan ng oil. So, yung light is just a warning, and to solve the problem, you need to add oil sa kotse. So if we are giving into temptations, may warning sign ang Panginoon na nag-i-illuminate, nag-iilaw, nag-blink, and we seem to be falling in love sa libutan. Ano dapat natin gawin? Let's turn our eyes doon sa Diyos. At tumingin tayo ng lakas. Kasi hindi natin malalabanan ng anumang tukso. Offer ng sanlibutan, let's fight them with our faith in God. Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So kailangan natin ng salita ng Diyos to strengthen our faith. And as the word, yung salita niya ng Diyos begins to echo sa ating mga puso, the more you will realize na hindi sulit ako bibigay sa tukso, sa offer ng mundo. Hindi sulit kapalit ng buhay ng pamilya, buhay ng tao, o ng katinoan. Pangalawa, hindi lamang overcome the world by faith. Do not fight the flesh. Take flight. Ibig sabihin, takasan natin ang anumang tukso. Hindi dapat yung tuksuluyan mo ko. Hindi mo kayang gawin. Ikaw ang lumayo. Tayo lumayo sa tukso. God does not tell us to fight temptation. God told us to flee. Sabi po ng 1 Corinthians 6:18, flee fornication. He wants us to stay away. Umalis, lumayo. Sabi pa nga ng Bible, 1 Thessalonians. Abstain from all appearance of evil. Itsura pa lang na masama, lumayo na tayo. Sa 1 Corinthians 10:14, flee from idolatry. Sa 1 Timothy 6:10-11, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Again, hindi po ugat ng kasamaan ng salapi. Ang ugat ng kasamaan, yung pag-ibig sa salapi. The love of money is the root of all evil. Hindi po money is the root. The love of money. Pag ang tao po ay minahal, inirog, mas pinahalagahan ang pera. Tutuhugin na po siya na walang tigil na kalungkutan. May mga tao, ang yayaman, ang titindi ng pera, sobrang dami ng material bagay, but they're not happy. Wala silang kapayapaan. Parang pa rin tayo mahirap sapagkat we may not have much, pero nakakatulog tayo ng payapa. Wala kang inargabyadong tao, wala kang ninakawan, wala kang pinarwisyo. Pero mga taong ito na paikot ng pera, pag-ibig sa pera, ay tinuhog ng miyat-miyang kalungbayan, sabi ng Bible. So sabi ng Bible sa 2 Timothy 2:22, flee youthful lust. At sundin mo ang kapayapaan, ang kabanalan, pananampalataya, sundin mo pag-ibig, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon out of a pure heart. Hindi po tayo makaiiwas sa tukso pag ang kasama natin ay puro udyok, puro gatong. Pag ang kasama po natin ay puro mga laklakero, ay magiging gayong kaho. Kung meron kang kasamang limang chismosa, magiging pang-anim na kayo. Kung meron kang kasamang 5 lasinggero, ay pag nagtagal pa kayo dyan, magiging pang-anim kayo. Ibig sabihin, temptation will always produce another kind of its kind. Si Joseph po, tinakasan niya ang tukso.
Si David hindi ho. Pakalat-kalat sa taas ng kanyang kaharian, nakita niya si Bathsheba naliligo, and when he saw Bathsheba washing herself, siya daw umalis siya, sinilip pa niya. Inabangan pa niya. At dahil bumigay siya sa tukso, pinakuha niya. Ginalaw niya. Dahil sa tukso na pinabayaan niya na maghari sa kanyang katawan, ipinapatay pa niya ang kanyang asawa ng babae. Hindi po siya naging mabuting hari that time, at halos sunod-sunod na po ang kanyang kalungkutan. Even his very son tried to overthrow him. Pinayagan niya ang malalaswang kaisipan, and he committed two heinous crime: adultery with Bathsheba and the murder of Uriah, yung asawa. When in fact God is just telling us, just stay away. Stay away, flee. Proverbs 6:27, can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Talaga ho, maglagay ka ng baga dito, baga. Hindi ba masusunog yung damit? So, face temptations through faith. And then, flee temptations. Number 3, eto, fight the devil. So, we must submit to God. Panginoon, tulungan po ako labanan tong diablo, that I may be able to resist him, not in my own strength. Wala tayong lakas, mga kapatid, by God's strength. James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee. Pag tinanggihan natin ang kaaway, and we will tell him, Satan, stay away. I am God's property. Wala akong karapatan sa katawan kong ito. I belong to Jesus. Hindi po lalo ang tukso sa atin. Tayo lumayo. And let's claim the Word of God as to cover us with His blood. Sabi ng Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So the devil cares nothing. Kundi kayo ay sirain, wasakin, ultimately he wants to kill us. And we can say to the devil, this is the word of God. I bring this word against you. His blood covers me, and you cannot trespass God's property. In Jesus' name, be gone. Have faith against the world. Take flight from the flesh and fight the devil. And finally, Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. So salamat sa Panginoon, although may temptations, we will be able to get rid of them. Tandaan po natin, Satan is already a defeated foe. Si Jesus is the victor. The Holy Spirit dwells within us, living inside of us, strengthening us, keeping us bold and brave against the enemy. Ang gagawin na natin, tanggihan natin ang kaaway. Huwag natin siyang bigyan pansin. Lagi natin isipin, temptation should always be there. Pero, ganoon din po ang Diyos na lagi natin kasama. Kaya nga po, kailangan natin ng panalangin. Kaya po, ipag-pray niyo po ang ating squad 240 as we pray for you. Please include Major Alandale Batley and his family. Si Sir Batley po ay nandoon sa lugar ng Bicol Region, at sila po ang nagmumonitor ng galaw ng ating mayong volcano. Ingatan po sila ng Panginoon. Pasama rin po sa panalangin si Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, si Police Master Sergeant Rudolph Ramos, ganyan din po si Police Master Sergeant Ryan Garcia. Sama niyo po sa panalangin si Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, ganyan din po si Police Senior Master Sergeant Carlito Mendoza Jr. at ang aming Assistant Squad Leader si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, and also our Squad Leader, ang Deputy po ng Santa Maria Police, si Police Major Romeo de Guzman. Pray for these men and also the personnel of PNP na gamitin ng Diyos na ingatan tayo lagi as they protect and serve this nation. God bless you all and stay safe. Salamat po.